May isang napakainit at napakalaking balita na gumugulo po ngayon sa buong crypto community. Partikular na sa mga solid supporters ng XRP at saka XLM. May lumabas po kasi na report kamakailan lang kung saan ibinunyag na pinili ng Depository Trust and Clearing Corporation o mas kilala po natin bilang DTCC ang Stellar Blockchain bilang isa po sa kanilang multi-chain solutions. At ang nakagulat po sa marami, hindi kasama ang XRP Ledger o XRPL sa specific role na ito. Sa balitang ito, nakakita tayo ng matinding momentum para kay Stellar native token po na XLM. Ayan. Kung titingnan po natin ang pinakahuling data, lumipad po ang presyo ni XLM ng 23% sa loob lamang ng 24 oras dahil sa reaksyon ng mga investors at ng mga malalaking whales. Siyempre, ang ganitong klaseng rally ay nag-trigger ng napakalaking debate sa loob ng XRP community. Maraming mga holders ang nagtatanong at medyo nag-aalala kung bakit nga ba nilagpasan ng DTCC ang XRPL. Bakit nga ba Stellar ang napili para sa napakahalagang proyektong ito? Kaya sa video na ito, pag-uusapan po natin ang buong detalye sa likod ng desisyong ito at kung bakit ang pangyayaring ito ay hindi dapat tingnan bilang isang kalaban o kabawasan sa potensyal ni XRP. Yan, pag-usapan po natin dito ang explanation ng isang software engineer. Yan po si Vincent Van Cott. Para maintindihan natin ito ng mas malalim, kailangan nating tingnan ang perspective o pananaw ng isang tech expert at saka software engineer na nagbigay ng kanyang malinaw na pananaw tungkol po sa issue na ito. Direkta po niyang sinagot ang mga sentiments ng XRP Army. Ayon sa kanya, ang sitwasyon na ito ay hindi po isang setback o kabiguan para kay XRP o sa buong XRP Ledger ecosystem. Sa halip, ito ay patunay lamang na magkaiba ang disenyo at ang priorities ng dalawang networks na ito simula pa lang noong una. Sa aking opinion, kung titingnan po natin ang core technology ng dalawang platforms, tama talaga ang point na ito. Ang XRPL ay binuo at nananatiling isang purpose-built liquidity machine. Ang focus nito mula noong hanggang ngayon, mula po noon hanggang ngayon ay cross-currency payments at saka high-level tokenization. Ibig sabihin, ang XRPL ay naka-optimize para sa mabibigat na institutional settlements. Mayroon po itong mga features tulad ng auto-bridging, decentralized liquidity pools, complex identity systems, at ang sarili po nitong decentralized exchange structure. Ito ang mga dahilan kung bakit napakatibay ng XRPL pagdating sa global banking infrastructure. Sa kabilang banda, ang Stellar naman ay malamang na nakatugon sa napaka-specific na technical at saka operational requirements na hinahanap ng DTCC para sa particular na implementation na ito. Hindi ibig sabihin na hindi kaya ng XRPL ang task. Ang totoo, kayang-kaya rin itong gawin ng XRPL. Kaya lang sa pagkakataong ito, si Stellar ang nakapag-tick ng lahat ng boxes na kailangan sa engineering architecture ng DTCC. Kaya para sa akin, ang tech sector ay lumalaki na bilang isang malawak na ecosystem kung saan ang iba't ibang blockchain networks ay pwedeng mag-coexist ng magkakasama habang nakafocus sa magkaibang functions. Ipinapakita lang ng DTCC development na ang blockchain technology ay may kanya-kanyang unique use cases at walang nag-iisang network ang magdo-dominate sa bawat sulok ng industriya. Kaya kung hawak po ninyo ang dalawang asset na ito, walang dahilan para magpanik o mag-away. Pag-usapan naman po natin ang price action laban sa long-term value.
Ayan, habang nagpapatuloy po ang usapan, marami pang members ng crypto community ang nagbahagi ng kanilang mga saloobin. Kabilang Kabilang na po ang mga kilalang market analyst. Ang isa sa mga naging usapan ay ang pagkakaiba po ng price performance ni XLM at XRP kapag may lumalabas na magandang balita sa market. Ang isa po sa mga napakagandang obserbasyon na lumabas ay ang katotohanan na ang short-term price action ay hindi po palaging nagre-reflect sa totoong long-term value ng isang network. Nakita natin na ang XLM ay mabilis po na nag-react at pumalo pa itaas dahil sa positive news ng DTCC. Samantalang si XRP naman ay madalas po nating makitang nananatiling flat, sideways o minsan ay bumababa pa nga kahit na may mga dambuhala at paborableng developments na konektado sa Ripple at sa buong XRP network. Bakit nga ba ganito ang nangyayari? Kung pag-uusapan po natin ang dahilan, may malaking factor dito ang buwan ng escrow release ng Ripple. Yan, or monthly escrow releases. Ang regular na pag-release po ng XRP mula sa escrow ay nag-create ng tinatawag po nating supply pressure. Ayan. Ito po ay gumagawa ng supply pressure o tinatawag ding selling pressure sa open market. Ito ang nagiging dahilan kung bakit tila may preno ang short-term price movement na XRP kumpara sa ibang mga tokens na walang ganitong structure. Pero kahit ganito po ang sitwasyon, ang development na ito mula sa DTCC ay dapat nating tingnan bilang isang napakalaking panalo para sa parehong networks. Ipinapakita po nito na ang mga legacy financial institutions sa buong mundo ay seryoso na sa pag-adapt ng blockchain technology na binuo ni na Jed McCaleb at saka Chris Larsen. Ang pag-angat ng isa ay patunay na buhay ang industriya na kinabibilangan nilang dalawa. At ngayon, dahil po sa tindi ng hype at saka ang 23% pump ng Stellar ngayon, natural lang na marami po ang nakakaramdam ng FOMO o fear of missing out. Gayunpaman, nag-iwan din ng babala ang mga eksperto para sa mga retail investors na nagbabalak mag-all-in o lumipat ng buong portfolio patungo kay XLM dahil lamang sa momentum na ito. Sa aking opinyon, bagamat nakakabighani ang mabilis na pag-angat ni Stellar, kailangang maging maingat po ang bawat isa sa atin. Ang pag-unlad ng network activity o ang pagpili ng isang institution sa isang blockchain ay hindi po otomatikong nangangahulugan na ang presyo ng token ay permanenteng aakyat o mananatili sa itaas. Ang network growth at ang token price movement ay dalawa pong magkaibang bagay na may magkaibang dynamics. Pwedeng gamitin ng isang institution ang tech ng Stellar nang hindi naman bumibili ng bilyong-bilyong XLM sa open market. Depende po sa kung paano isi-set up ang kanilang private or hybrid ledgers. Kaya naman, ang masasabi ko po ay iwasan natin ang emotional na pagdidesisyon. Huwag po tayong magpadala sa bugso ng momentum o mag-go all in dahil lang sa isang malaking headline. Isipin po natin ito na parang isang sasakyan. Ang balita ang nagbibigay ng paunang push, pero ang long-term utility at market supply ang magpapatakbo po nito sa mahabang biyahe. Ang pagiging agresibo sa market na walang tamang pag-aaral sa supply dynamics at market cap ay pwede pong magdulot ng pagkatalo, lalo na kung ang market ay magpasya na magkaroon ng correction pagkatapos po ng malaking balita. Kaya manatili pong kalmado at pag-aralan ang galaw ng parehong assets. Habang lumalalim ang taong 2026 o ang taong ito, unti-unti nang nagiging malinaw ang direksyon ng financial sector. Hindi na po ito labanan kung sino ang nag-iisang hari, kundi kung paano po magtutulungan ang iba't ibang blockchains para baguhin ang lumang sistema ng finance. Sa aking opinyon,
isang napakahalagang aspeto na dapat nating maintindihan ay ang konsepto ng interoperability. Ang DTCC ay isa pong dambuhalang institution na nagpuproseso ng quadrillions of dollars sa securities bawat taon. Ang pagpili po nila sa Stellar ay hindi nangangahulugang sarado na ang pinto para sa iba. Ang katunayan na tinawag itong multi-chain solution ay nagpapahiwatig na may mga susunod pang blockchains na isasama sa hinaharap at napakalaki ng tsansa ng XRPL ay magkaroon din ng sarili po nitong pwesto sa ibang aspeto ng kanilang operasyon. Isipin po ninyo ang sitwasyon na parang mga malalaking kumpanya ng courier o logistics. Ang isang malaking e-commerce platform ay pwedeng gumamit ng isang partikular na logistics company para sa kanilang mga maliliit at mabilisang deliveries sa lungsod, habang gumagamit naman sila ng ibang dambuhalang shipping line para sa kanilang mga bultuhang kargamento sa ibang bansa. Sa crypto space, ang Stellar ay pwedeng maging expert sa isang partikular na uri ng high-volume retail clearing, habang ang XRPL naman ang gagamitin para sa malalaking cross-border sovereign wealth fund settlements at liquidity management. Pareho silang may silbi, pareho silang may halaga, at pareho silang may kakayahang lumikha ng mga bagong milyonaryo sa mga susunod na buwan habang ang institutional adoption ay patuloy na lumalawak. Ngayon, sa bawat pagkakataon na may malaking balitang lumalabas, ang emosyon ng mga investors ang unang gumagalaw bago ang mismong fundamental utility. Ito ang dahilan kung bakit nakakakita tayo ng mga wild price swings sa loob lamang ng maikling panahon. Bilang mga smart investors, kailangan po nating matutunang ihiwalay ang ingay ng social media sa totoong nangyayari sa background. Ang XRP Army ay kilala po sa pagiging napaka-loyal at protective sa kanilang investment na isang magandang bagay dahil nagpapakita po ito ng malakas na community consensus. Subalit, ang pagkabigo o galit tuwing may ibang network na nakakakuha ng partnership ay isang maling mindset. Ang tagumpay ng Stellar ay tagumpay rin ng buong blockchain industry. At nagpapatunay po ito na ang teknolohiyang kinatatayuan ng XRP ay valid at tinatanggap ng traditional financial system. Ang aking personal na pananaw sa bagay na ito ay simple lamang. Pag-iba-ibahin po ang inyong perspectives o pananaw at huwag limitahan ang sarili sa iisang asset lang kung naniniwala kayo sa pangkalahatang vision ng digital finance. Ang pagkakaroon po ng exposure sa parehong XRP at XLM ay isang magandang paraan para ma-hedge ang inyong position habang naghihintay sa susunod na bugso ng bull market. Ang fundamentals ng XRPL ay nananatiling solid at walang nagbago doon dahil lang sa isang DTCC announcement para sa Stellar. Ang utility ng Ripple sa international banking ay patuloy po na umuusad sa background at ang escrow distribution ay matatapos din sa mga susunod na taon na mag-aalis sa kasalukuyang price dampening effect. Ngayon, alam na natin ang buong konteksto sa likod ng tech na ito. Ang susunod na hakbang ay kung paano po natin ipuposition ang ating mga sarili para sa mga darating na buwan ng taon. Sinasabi po ng ilang analyst na ang susunod na 2 to 3 months ay magiging napaka-critical para sa price action ng dalawang assets na ito. Sa aking opinyon, kung totoo ang prediction na si XRP at XLM ay lilikha ng mga bagong milyonaryo sa maikling panahon, ang susi rito ay ang ating entry points at ang ating exit strategies. Ang momentum ni XLM ngayon ay maganda, pero kailangan nating makita kung magkakaroon ito ng sapat na sustainability o kung ito ay panandaliang reaction lang sa balita. Para kay XRP, ang mahabang panahon na pagiging flat ay pwedeng maging isang malakas na
base o foundation para sa isang dambuhalang breakout kapag ang pansin ng market ay bumalik naman sa kanilang mga major institutional announcement. Ang opinion ko po sa strategic positioning na ito ay ang pagiging matyaga. Ang crypto market ay parang isang malaking laro ng chess kung saan ang mga institution ay nagtatakda ng mga unang galaw. Ang pagpili po ng DTCC sa Stellar ay isang malaking hakbang para sa buong crypto adoption. At dapat natin itong ipagdiwang bilang isang patunay na ang revolusyon ng pera ay hindi na po mapipigilan. Huwag mawawalan ng pag-asa kay XRP at huwag din namang maging padalos-dalos sa pagbili kay XLM sa peak ng hype. Gamitin ang tamang logic, magsaliksik ng mabuti, at palaging magtiwala sa pangmatagalang halaga ng teknolohiya na inyong sinusuportahan. Sa kabuuan, ang desisyon po ng DTCC na piliin ang Stellar ay isang napakalaking balita na nagpapatunay na ang taong ito, 2026, ay ang panahon ng tunay na institutional implementation. Ang software expert at saka engineers ay nagkakaisa po sila sa pananaw na ang XRPL at XLM ay may kanya-kanyang magkaibang layunin at priorities na binuo para sa magkaibang pangangailangan ng modern finance. Ang XRPL ay nananatiling isang dambuhalang liquidity machine para sa malalaking settlements, habang ang Stellar ay nagpapakita ng kanyang galing sa mga multi-chain solutions na hinahanap ng mga institutions gaya po ng DTCC. Ang panandaliang 23% na pump ni XLM ay isa pong magandang sinyales ng buhay sa market. Pero ang paalala ay manatiling maingat at huwag pong magpadala sa emosyon ng panandaliang momentum. Ang short-term price action ay hindi katumbas ng pangmatagalang halaga ng network, at ang selling pressure mula sa escrow ay bahagi lamang ng roadmap ng distribution ni XRP. Kaya magtiwala sa fundamentals, manatiling disiplinado sa inyong mga diskarte, at tandaan na ang hinahanap ng digital finance ay isang malawak na mundo kung saan maraming networks ang pwede pong magtagumpay ng sabay-sabay. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panonood. Maring panoorin na rin po ninyo ang recommended o suggested na sunod na video natin.